Did operator properly wash and sanitize utensils? Not in compliance? Parang, what? Hindi ba to common sense to, di ba, na kailangan utensils, guys. So, i-imaginein mo pa lang yung spoon and fork, di ba? Nilalagay natin yan sa bibig natin tapos hindi nahuhugasan. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So, today is Friday guys. Going towards na naman tayo sa weekend. Napakabilis ng oras at napakabilis ng panahon, no? Siguro talagang ganun kapag ikaw ay nag-e-enjoy ka lang, walang stress, walang toxic, and it's a good thing, no? Dito guys sa British Columbia, medyo maulan tayo ngayon, malamig, no? And na-miss namin yan kasi for the past days guys, napakainit, di ba? Ewan ko, no? So, yung mga nasa ibang mga province, ganyan din ba yung feeling nyo? Kasi dito, sa British Columbia, guys, yung sa mga nakaraang araw, pumalo kami ng mga 32. Mainit, guys, no? Kahapon at saka today, medyo maulan ng konti and makulimlim. Kaya, guys, medyo malamig. So, na-miss namin yung ganitong weather. Kaya, ang sarap na namang matulog. Anyway, so ang pag-uusapan natin ngayon guys is about sa isang news na nakita natin dito sa YouTube. So, yung channel na to guys, nag-viral sila because yung kino-cover nila ng mga news is about sa mga immigrants, no. Titignan na lang natin guys yung article, no. And then I will share some clips doon sa video later. Pero kasi what is unique about this one is yung doon sa na found out nila merong common denominator, no, right? So tingnan natin yung article guys. Ayan, so ito ayon sa news last July 30, no, 2025, 6 Brampton restaurants warned over food safety violation during inspections. Ayan, so hindi ko na i-cover yung buong details kasi medyo mahaba, no. So kung titingnan natin yung article, pinakita nila yung mga inspection per item, no. Pero ito nga, papakita ko na lang sa inyo. Pero yun nga, ang common denominator dito guys is yung 5 sa 6 is from India. Restaurants in violation, 5 out of the 6 seem to have something in common. I can't quite put my finger on it, but how about we pay a visit and I'll list off 5 of the 6 of the restaurants that failed the food inspection miserably. Check it out. The Indian Sweet House, Standard Sweets and Restaurant. Yummy Punjabi Flavors, Tandoori Razooie Restaurant and Sweets, Delhi Hub Restaurant. Marami tayong nakikitang vlogs, no, about them kung paano sila nagpe-prepare ng food. So I think there's something to do with their culture, no. So mamaya medyo pag-uusapan natin yan. And isa sa mga sikat po na social media personality na talagang pinag-uusapan niya lagi yan, no? So kung paano nagpe-prepare ng food yung mga kalahi niya, si Mr. Nobody, 'di ba? So siya po ay Indian pero lumaki sa Pilipinas. Ganon. Makikita natin sa kanyang mga vlog na talagang pinapakita niya na for him hindi tama yung ibang way ng pag-handle ng mga kalahi niya when it comes to food. As per doon sa pag-check nitong isang restaurant na ang pangalan is Indian Sweet House and Restaurant, okay? So ito yung mga violations, no? So number 1 guys, did operator keep potentially hazardous food out of the temperature danger zone and provide adequately sized refrigeration and or hot holding equipment space for the safe storage of such food not in compliance? Siyempre guys, napaka-importante ng storage, no? Pag ang usapan na is
restaurant. Siyempre, kailangan mong mag-store ng meat, ingredients and everything. So dapat meron ka talagang magandang refrigeration or what, 'di ba? Kasi tayo nga dito sa bahay natin, 'di ba? Hindi pwedeng walang freezer kasi napaka-importante niyan. Another one, guys, did operators store food to prevent contamination and or adulteration, not in compliance? Yun nga, wala silang tamang freezer siguro para dun sa amount and type of food that they have, 'di ba? Or yung mga meats or yung mga vegetables and stuff. So, yun. Number 3, did operator properly wash and sanitize utensils? Not in compliance. Parang, what? Hindi ba to common sense to, 'di ba, na kailangan utensils, guys. So, i-imaginein mo pa lang yung spoon and fork, 'di ba? Nilalagay natin yan sa bibig natin tapos hindi nahuhugasan. So, that's not right, 'di ba? Did operator maintain non-food contact surfaces clean, sanitary and in good condition? Not in compliance, 'di ba? So siguro sa kitchen, 'di ba, yung chopping board or whatever doon. So hindi nila nalilinis ng maayos in the course of preparing the food. Did operator maintain every washroom in a sanitary condition? Not in compliance. Sabi nga, 'di ba, kung gusto mong makita kung paano ang isang tao sa kanyang bahay, pumunta ka sa bathroom. Kapag malinis ang bathroom, more or less, 'di ba, malinis siya sa bahay. So I think it goes with the restaurant, no? Kaya ako, guys, kapag pumupunta ako sa restaurant at nakikita ko na napakaganda ng bathroom, hindi naman fancy but malinis, medyo ano 'yon, kumbaga nagbibigay sa iyo ng assurance na kahit papano yung restaurant kung nasan ka malinis. Did operator take adequate measures to maintain food premises in a condition that prevent harborage or breeding of pests? Not in compliance. Paano na lang kung may mga, may mga insects, 'di ba? Na kasi, guys, kapag nagluluto ka tapos talagang ang daming orders, sometimes hindi mo mapapansin yan, no? Just imagine, no, na isang insekto na mapunta dun sa niluluto at hindi napansin nung chef. Oh my God, edi nakain mo na yun, hindi mo alam, 'di ba? Sana kung mapansin mo, 'di ba? Paano kung nadurog na and everything? So, at least one food handler supervisor with valid food handler certification present on site during every hour of operation. Not in compliance. Ayan. So, I think importante rin yun. Hindi lang merong supervisor na natitingin, but dapat yung tumitingin din is equipped, no, with knowledge and certification na talagang alam niya kung ano yung kailangan niyang tignan at kung ano yung kailangan niyang malaman when it comes to sanitation and yung pagiging malinis, hindi lang ng lugar, pati po nung pagkain. Right? So, mahaba pa yung list, guys, kasi 6 na restaurant to. So, hindi ko na i-discuss sa inyo kasi nando naman yung G's, guys, no? Iyon. So, again, na-highlight na naman yung kanilang lahi. Yung mga tao po na nanggaling ng India. So, bakit sila na-highlight ngayon? Siguro kasi ako, based on my personal understanding, no, based na rin po sa stats, no, na isa sila sa pinakamarami na lahi na nag-immigrate po dito sa Canada, no? And dahil din po sa mga post ng mga iba at pinakita kung paano sila mag-handle ng food on their own country. Again, I have no personal knowledge about this one. I'm just relying, guys, doon sa mga nakikita ko sa social media, no? Kung paano sila mag-serve ng pagkain, kung paano sila mag-prepare, no? And I think merong relationship dyan, yung culture, 'di ba? So, kung ganun sila lumaki, of course, ang thinking nila, yun yung malinis, yun yung tama. Parang sa atin lang din, guys, 'di ba? Tayo sa Philippines, lumaki tayo na may opo and po, 'di ba? Kasi for us, that is a sign of respect doon sa mga nakakatanda sa atin, 'di ba? Yung pagmamano, 'di ba? Yung pagtawag ng sir, ng ma'am. Lahat ng 'yon, guys, hindi naman 'yan applicable sa lahat ng country, no? Dito kung ang kausap mo Filipino, 'di ba? Pwede kang magpo and opo kasi maiintindihan nila 'yon.
sometimes nga, kahit mga Filipino na matagal na dito, hindi nire-require, 'di ba? Yung pagmamano, hindi katulad sa atin diyan sa Philippines, 'di ba? Kapag hindi ka nagpo and opo, sinisita ka. Kapag di ka nagmano, sinisita ka, 'di ba? Dito kasi, since hindi naman part yun ng culture, okay lang. Pero ako sa mga kids ko, sinasabi ko pa rin sa kanila yon na that is part of being a Filipino. Yung pagtawag natin ng sir and ma'am, malaking adjustment yan. Personal experience ko guys sa company, yung first few months ko na nag-work ako dito, talagang nasasabi ko pa rin yung sir, ma'am, kasi nga doon tayo sanay. And it took me a while para talagang tawagin sila ng first name. Imagine na CEO or VP, director, tawagin mo ng first name. 'Di ba? Parang kasing sa atin sa Philippines parang awkward 'yan eh. Pero bago ko makapunta dito sa Canada, may mga companies na rin na talagang sinasabi na nila na hindi required yung sir or ma'am, just call me with my first name and that is totally fine. Parang ganon. Again, it boils down to the culture, no? So siguro sa kanila, dahil ganon sila lumaki, yung tingin nila na malinis, kahit sa iba hindi naman yun ganon kalinis, yun yung nakasanayan nila, no? Pero guys, bilang isang immigrant din po dito sa Canada, may mga culture ako or may mga nakagisnan ako na pag alam kong hindi applicable dito sa Canada, hindi ko ginagawa. I mean sa akin, okay lang na gawin ko yung nakagisnan ko kung wala akong maaargabyadong tao or walang maaapektuhang ibang tao. Halimbawa na lang sila, kung yung pagsaserve or let's say paghahalo ng pagkain gamit ang kamay is okay yun sa kanila, no? Dahil for them malinis na yon. Pero since na nandito ka sa Canada, no, since hindi okay yung ganung pamamaraan, dapat bilang isang immigrant, we are sensitive enough na irespeto yon at sumunod sa mga rules and regulations, especially guys when in terms to food. And the fact na nagtayo ka ng business, kailangan kang sumunod doon sa mga regulations. Hindi natin pwedeng ipilit kung ano yung ating nakagisnan kasi yun tayo. For me, hindi yun dapat. Since na immigrant ka dito, nakikisama ka dapat kasi hindi mo naman to bahay, dapat we are aware of those kind of things. Hindi lang sa pagkain guys, no. Marami akong nakikita na mga, yung mga hindi kaaya-aya. Ayoko na lang mag-sound racist, no. Pero kasi napapansin din namin na may mga pag-uugali talaga sila na dinala nila dito and they want other people to adopt that one too, or parang yung mga Canadians pa ang mag-a-adjust for them. Sa akin naman, hindi naman yun tama. Dapat merong balance. Kasi, paano kung ang isang Canadian, dinala yung culture niya sa India at, hindi yun applicable sa kanilang culture and values. Of course, hindi rin sila matutuwa, di ba? So, it's a give and take, guys. Hindi lang to doon sa mga taga-India. It goes with all the race, no? Filipino, Indian, dapat marunong tayong makisama at marunong tayong makibagay. Of course, we love our culture, our own values, beliefs, no? Pero pag may naaapektuhan ng ibang tao, dapat we need to adjust and we need to be flexible too. Kasi wala nga tayo sa ating bansa, no? Kailangan natin makibagay. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Happy weekend guys. Peace.